pinakainalmahan daw nila ang utos ng sapilitang pagpapakasal ng ilan sa kanilang mga kapwa-miyembro. Kailangan daw kami magpakasal, hindi po kami makatatuwid sa langit. Ang isa raw sa mga puwenersang magpakasal sa kanyang kasapi o kapwa-miyembro, ang 18 anyos noon na si Alfred, hindi niya tunay na pangalan. Yung mga dalaga at mga binata, pinagpapares-pares niya lang po. Pinares ko po is 24 years old siya noon. Sobrang hirap po kasi ma'am, kasi parehas kaming walang gusto. Pagkapag 3 gabi na hindi mo makuha yung babae, titawag kami doon ng adjust. Pinapatawag kami ni Senyor Aguila. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. Wala siyang magagawa kahit anong gawin niya. Di ko po talaga magawa kasi di ko naman talaga intensyon na halayin siya. Pati nga raw mga menor de edad o mga bata, kahit walang basbas ng kanilang mga magulang, di umano, sa pilitan ding ipinapakasal. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Meron tayong minimum age requirement para na ang kasal ay maging valid. So yung mga ikinasal na below 18 years of age, hindi valid yung kasal noon. Ang child marriage, sino man na makisama sa isang menor de edad o sa adolescents ay maaari ring maparusahan ng pagkakulong. I think that is about 6 to 12 years at merong pang fine na 50,000 pesos or more. Kapag ang isang pamilyadong miyembro naman ang hindi agad bumalik matapos lumabas o bumaba ng bundok, ang naiwan daw nitong asawa ipapakasal sa iba, gaya ng nangyari sa kaibigan ni Gemma. 1 month pa po siyang bumaba dito. Pagbalik niya sa Kapihan, kasal na po yung husband niya. Forced marriage po. Ikaw na lalaki, kapag ikaw yung natira doon, makakapili ka ng babae na gusto mong maasawa. Ang kasal ay kinakailangan voluntaryo yan na pinasok ng babae at lalaki. Kapag ka merong pamimilit na nangyari, ang status ng marriage niyan ay valid until it is annulled. Dahil sa hindi na raw magandang mga gawi at patakbo sa grupo, ang ilang mga miyembro nagtangka ng tumakas. Hanggang si Beth nakatsyempong makawala noong 2021 at mula noon hindi na bumalik pa. Dinalikuran ko yung pamilya ko. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Sabi ko, ay, hindi na ito tama. May mali talaga. Napaka-blind at napaka-deaf talaga ako. Sa paniniwala ko na tama talaga sila, na Diyos talaga. Ang kanilang mga kwento nakarating sa lokal na pamahalaan ng Socorro nang kamakailan lang. Ang isa sa mga nakatakas na si Marie, hindi niya tunay na pangalan, nag-post ng kanyang hinanakit online nung nalamang sapilitang ipinakasal sa iba ang kanyang mister na naiwan sa bundok. Pinilit siya na mag-asawa ng merong asawa. 17 years kami nagsama, meron kaming anak 3. Kasi ma'am, ang sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon.